check. Hello! Blessed Sunday sa ating lahat. Ayan, no? And it's another spiritual gathering. And ako nga pala si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. We're doing this every Sunday consistently. Ayan, ano? So, kung ikaw ay nanonood, kung nasan ka man ngayon, nasa ibang bansa, ibang time zone, di ba? Nasa phone ka man, nasa computer, dumaan to sa feed mo, sa stories mo, no? Welcome ka dito, no? We're always doing this consistently every Sunday because no matter what we face in life, God is the answer, no? Gustong-gusto niya na lumapit tayo sa Kanya, di ba? Because each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord na gusto niya na i-involve sa buhay natin, but we understand seeking intimacy with an invisible God is a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay, but still God says, come, talk with me. No? And kung nandito ka man ngayon, because Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, stick with it. And of course, get around others who can help you. No? Surround yourself with people na, alam mo yun, tutulungan ka mag-grow, encourage you, and above all, be assured that God is the one that invites you to grow deeply in your relationship with Him. Kaya kung ikaw na mention ka dyan sa comment section, baka may nag-send sa'yo ng link, or talagang akala mo coincidence no, na napanood mo to, well, si Lord ang gumawa no, no? Siya nag-imbita sa'yo mismo to take steps to get to know Him more intimately. And no specific religion, just pure relationship with God. And we'll always begin this with our grateful Genesis, no, or our grateful beginning. Ayan, ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo, or maybe may mga breakthroughs ka. You can also comment there sa ating Facebook Live because we want to celebrate with you, or maybe meron ka mga pinagdadaanan ngayon, pwede mo rin kami i-message. We would love to pray for you, no? Ako, ang dami-dami ko pinagpapasalamat because this week has been really a productive week, no? Ang dami ko nakausap, ang dami kong talagang, alam mo yun, yung kamustahan namin, we had, hindi siya more on mentoring but more on talagang kwentuhan lang because yun talaga yung minsan kailangan natin, someone to listen, no? Someone na makikinig lang talaga. Di ba? Baka meron ka mga bagay na hindi mo nakikwento basta-basta, may mga bagay na hindi mo na i-share, di ba? Na sa sobrang busy na sa buhay, di ba? Na may mga pinagdadaanan na pala. Kaya I'm really grateful, no, na madami ako nakausap na gano'n, na lumuwag at gumaan ang pakiramdam nila dahil doon. Ayan. And I'm really grateful as well for the increase, grabe, no? Talagang increase in every aspect, in every part, no? Na ang galing, ang daming message ni Lord para sa atin, no? Kasi this past week din, ang daming revelations na talagang nabibless lang ako kasi talagang inaayos na eh. Si Lord na mismo ang nag-aayos, talagang sobrang specific nung instruction niya, no, para talagang magdire-diretso, because the path to greatness, or the path para talagang magtuloy-tuloy tayo, is talagang gumawa ka ng tama, di ba? And ang ganda lang kasi our spiritual gathering also is entitled right now, What It Means to Win. Kaya hindi ko na para patagalin pa, let's welcome our Pastor Ralph Dulmon. Good evening po sa lahat. Okay naman siguro kahit wala akong ilaw, no? Yes, malinaw. Nagdi-distract siya sa
video ko nawawala. Anyway, praise God for, again, andito ako kasama nyo. Nagawa ko yung dapat kong gawin for me to be here tonight. And yun na nga, ang ganda ng mga sinasabi ni Lord lately sa atin, sa akin mismo. Before I talk to you, the Lord already spoke through His word sa akin. And nakita nyo naman yung progression ng ating mga lessons kung babalikan nyo from first Sunday hanggang ngayon. Talagang mas lalong pataas ng pataas, palalim ng palalim, at palawak ng palawak ang ating knowledge of God, no? But all glory to God, because ang ating pagkakilala sa Diyos ay siya pa rin ang may merit doon. Siya yung may credit doon, wala tayo. Because it's only by God's grace that He reveals Himself to each one of us. So let us pray muna before I continue on with our message from the Lord tonight. Let's pray. Lord, be with us. Speak through your servant. Give us wisdom. Let your Holy Spirit, Lord, guide us so that after hearing your word, we'll be able to obey and know you more. In Jesus' name we pray. Amen. So, this year, 2025, what it means to win. Alam ko gusto nyo manalo. Pero kayo muna tanungin ko. Ano ba talaga ang ibig sabihin para manalo? Ano ba talaga? In your own words, can you explain to me? Even isang word lang, isang phrase lang. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng manalo? Kasi marami tayong iniisip about that. Ano sa inyo? You can type, you can share. Diba? Maraming gusto, Lord, increase my year. But again, this is God's year. This is not your year. Every day is God's day. Every year is God's year. But anyway, just to start this conversation, anong ibig sabihin ng manalo? Happy, sabi ni Sir Glenn. Sa akin ngayon, Pastor, sabi naman ni Lawrence, yung obedience ko kay Lord, mamuhay ng tapat sa Kanya. Yes! First talaga yun na dapat si Lord ang yung mata ni Lord yung nagmatter, di ba? Kasi meron din namang mga tao nagsasabi, basta wala ka lang tinatapakang tao. Pero kulang yon. Wala ka nga tinatapakang tao, hindi ka naman matapat kay Lord. Worst yun, di ba? And also, happy, sabi ni Sir Glenn, totoo din naman yon kasi minsan, pwede din namang, mayaman ka na pero hindi ka happy. Or ito pang matindi, walang-wala ka na nga, hindi ka pa rin happy. Meron din gano'n, no? Mayaman, di happy. Walang-wala, hindi pa rin happy. Pero tonight, we will go to the life of Jesus. Kasi mas maintindihan pa natin ano ba talaga ang totoong panalo. Okay? And disclaimer, syempre, sa theology, panalo na si Jesus sa cross. Okay? Hindi na kailangan ipanalo yun ni Lord. Panalo na siya sa cross. Pinatunayan niya. He raised from the grave. At yung atin din, sa part natin, syempre, panalo na tayo sa Panginoon. Tapos na yung usapan. Pero syempre, just to open the conversation, gusto ko kayo kasi mag-isip Kasi yung ibang tao, ang feeling nila, this year, magiging panalo lang ako pag sobrang dami na ng pera ko. This year, magiging panalo lang ako pag nagawa ko na yung gusto ko. This year, magiging panalo ako pag nagawa ko lahat yung mga bucket list ko, yung mga pinagpaplanuhan ko, nabili ko na yung gusto kong ibili. Sometimes yun yung mga iniisip natin. But those are just temporary things. Those are just surface. Meron pang panalo na malaliman. And, di ba tapos na tayo sa life ni Jesus bilang infant? Tonight, we will talk about naman nung si Jesus tapos nang ialay sa temple. Doon tayo nag-stop last time Si Simeon, inalay siya. Dumating si Ana.
This time, meron ng agwat sa story na yon. From 8 days old si Jesus, mahigit isang linggo pa lang, tonight, ang gospel passage natin is 12 years old na si Jesus. From baby, this time, magti-teenager na siya, 12 years old. So, what can we learn about WIN? Win. Pero may meaning sa ating pag-uusapan yung WIN. Ginawa ko siyang acronym kasi yun yung tatlong truths natin tonight. So, can we read this, Lawrence, yung para ikaw muna, then I will explain ang context. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Okay, pause muna. So this is 8 days old, yung 39, verse 39, 8 days old. Ang 40, mahaba ito. Kasi nag-progress na siya sa age, nag-progress na siya sa wisdom, nag-progress na siya sa grace of God the Father. So, nag-grow na siya. So, transition yung 40. So, from 8 days old sa 39, sa 40, nag-transition, lumaki na si Jesus, at sa 41, ito na. 12 years old na siya. Okay? Continue on. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." "Why were you searching for me?" he asked. "Didn't you know I had to be in my father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Ito na naman. Inulit na naman yung Jesus grew in wisdom sa verse 52. Tandaan nyo, pag inuulit, sobrang importante ito. But before we go to the truth, context muna. Okay? So si Jesus, 12 years old na, every year may pista na tinatawag na Passover. At alam natin, galing ito sa experience nila nung si God nagpadala ng pang-10 plague sa Egypt kasi hindi sila papakawalan ni Pharaoh. So itong pang-10 na plague, ito yung mamamatay ang lahat ng firstborn na anak at hayop na meron sila kung walang dugo ng lamb. So if you follow the instruction of God, lalo na pag Israelites ka, alam mo yung instruction kasi sasabihin ni God sa leader kay Moses, sasabihin sa lahat. Kung hindi ka Israelites, so wala kang instruction. So, sabi ni Lord, maglagay ng dugo ng lamb or ng tupa or ng sheep sa hamba ng iyong mga pintuan para pagdating or pag-pass over, pag-pass by ng angel of death, i-pass over ka at hindi mamamatay ang eldest son mo or eldest na hayop mo pag dumaan ang angel of death. Kaya Passover. So they celebrate this every year. Tumagal na ng tumagal at ito'y paalala that the Lord was so merciful to them that the Lord instructed them to do that. Mag-ihaw sila ng tupa, lagay ng blood. That's the symbolism of Jesus Christ on the cross. Because Jesus is the final Lamb of God, Lamb of the Father, as a sacrifice sa atin at ang dugo niya, yun yung magsisave sa atin from eternal death. Yun yung context. So, every year pumupunta sila, pero sa 43, after ng festival,
umuwi na yung mga tao, yung parents ni Jesus, pero si Jesus, he stayed behind in Jerusalem. Nagpaiwan pa siya. And so, isang araw na ang nakalipas, akala ni Mary, si Jesus kasama lang sa caravan. When they travel by foot. And maraming tao yan. Caravan yan. Usually, ang paglalakad nila, kasi isang araw na travel, sobrang layo na ito, Lawrence. Isang araw na travel, lakad. Sir Glenn, gaano kalayo yung isang araw na lakad? Galing Las Piñas hanggang saan kaya yun? Papuntang north. Malayo, isang araw. At na-realize nila, Mary and Joseph, isang araw nang nakalipas ng paglalakad, wala kasama si Jesus. Kasi usually yung positioning ng paglalakad, yung mga bata, ang context pa nito, pag 12 years old ka na, 12 years old, adult ka na. Nandun ka sa likuran. Ang bata ng adult nila, no? Kasi actually, yung mga babae nila, pag 15, 16, 17, pwede na magkasal. So, ganon. Adult na rin yun for them, basta may menstruation na. So, yun ang context. Akala nila si Jesus kasama nila. Lalo na si Jesus considered na pala yung 12 years old adult kasi pwede ka nang i-train ng rabbi or ng teacher para maging rabbi ka rin someday when you are about 30 years old. From 12 to 30 years old, iti-training ka na. So, ang rabbi na magha-handle sa'yo, hindi na yung parents mo. So, si Jesus, naging rabbi din to. Di ba? Later, after siya nagpabaptize, binaptize siya, naging rabbi na siya. Yun yung hudyat na pwede na siyang magturo as a rabbi. Mabanggit ko lang, no? Praise God sa mga nabaptize ulit, sa victory weekend nyo, and isang sa pinaka-happy ako is yung nakita ko si Rose, nagdi-disciple na rin. And napakaganda yung kapatid niya pa. Di ba? Mahalaga na mag-ministry muna tayo sa family natin bago yung ibang tao. So praise God, no? Kayo, Lawrence, Naan, Geraldine, kayo, yung mga nakasama ko na matagal. Masaya ako pag nakikita ko yung nag-disciple. Di ba? Ibig sabihin, nagpo-progress din kayo sa inyong Christian life. No? Hindi kagaya sa mga taong nasanay lang sa church, tumanda na lang sa church, walang dinidisciple, mali yun. Sa Bible, pag sinunod natin, strictly, i-obey natin si Lord na nagsasabi sa atin. Si Jesus, sabi niya, make disciples. Okay, so praise the Lord. All glory to God. No? Anyway, si Jesus, talaga yung interest niya ay mag-aral ng Word of God, kaya siya nagpaiwan sa temple. Grabe, no? 12 years old, nag-aaral ng Word of God, at ano pang sinabi dito? When they found Jesus after 3 days, kasi bakit 3 days talaga? Kasi Lawrence, one day nag-travel, na-realize si Jesus, wala, one day yon. Bumalik sila sa Jerusalem, for sure, one day din yon. At isa pang araw, 3 days na, naghanap sila sa Jerusalem. 3 days, nawala. So, bilang parents, syempre, kakabahan ka, mag-worry ka na, no? Pero si Jesus nandito pala sa temple, nag-ask ng question sa mga teachers ng Word of God, nagli-listen, at pag nag-answer siya sa mga tanong ng mga teachers of the law, namamangha sila sa verse 47. Everyone, yung mga teachers of the law at mga nakikinig kay Jesus, 12 years old pa lang siya, everyone who heard Jesus was amazed at his understanding and his answers. 12 years old pa lang, ang lalim niya na, Lawrence, magsalita, mag-expound ng word, mas malalim pa sa akin. 12 years old. Nung 12 years old ka, Lawrence, anong ginagawa mo? Ako, umakyat ako ng punong bayabas. Kumakain hanggang tanghali, hanggang hapon. 12 years old. Ang iba, kumakain pa ako ng mikmik, yung ginagawa nating pinapausok pa natin, di ba? Yung powder, di ba? Ang iba ngayon, 12 years old, nagtitiktok lang. Si Jesus, 12 years old, malalim na sa Bible. Grabe. At nandun yung wisdom talaga. And when his parents saw Jesus, syempre, anong sinabi ni Mary sa kanya?
Son, bakit mo ginawa sa amin to? Bakit trinato mo kaming ganito? In other words, talagang anxiously searching kami sa'yo. Pag ikaw parent at nawala, Ma'am Richelle, pag nawala si Pau Pau ng 3 araw, anong gagawin mo? Makakatulog ka pa ba? Sir Glenn, kung maliit pa yung anak mo noon at nawala ng 3 araw, makakatulog ka pa ba? Hindi po, Pastor. Hindi talaga. Kahit ako. And kaya, nasabi ni Mary ito, why have you treated us like this? Hinanap ka namin 3 araw. Anong sagot ni Jesus? Why were you searching for me? Hindi nyo ba alam na dapat andito talaga ako sa bahay ng ama ko sa langit? Ilang oras nga lang po, worried na. Sabi ni Ma'am Michelle. Pero si Jesus, ang sagot niya, hindi nyo po ba alam, Mama at Papa, na dapat nandito ako sa bahay ng ama ko? Okay, dito pa lang, Lawrence, meron na tayong maintindihan na natin na ang pinopromote ni Jesus na Father niya is yung Heavenly Father. Pinapa-remind niya kay Mary, Mary, Mama, ang totoo kong magulang is God the Father. Ang problema, pinasikat natin na talagang si Joseph at si Mary ang palaging nasa painting. Di ba? Usually nga, Mary and Jesus At parang mas sikat pa si Mary. Pero dito, sa words mismo ni Jesus, sabi niya, Father in heaven. Sinong ama niya? Father in heaven. Ang pinopromote ni Jesus talaga is yung Heavenly Father. Hindi si Joseph. Yes, respeto niya si Mary. Pero even si Jesus nagsasabi, sana huwag niyong kalimutan, Heavenly Father, siya ang totoo kong ama. Siya ang nagpadala sa akin. Okay? Nagets na natin dito yung tono, no? Pero hindi ito nag-disrespect si Jesus, ha? May respeto at love siya. Kasi makikita mo naman sa verse 51, after niya sinabi yon, sumama din naman siya sa parents niya. At naging obedient siya sa kanila. Basahin niyo sa verse 51, di ba? Pero yung mother niya, hindi niya mag-gets tong lahat na narinig niya. Kaya, trineasure niya lang muna sa heart niya. Baka later, maintindihan niya na. And 52, inulit-ulit yung Jesus grew in wisdom. Sa 40, He was filled with wisdom. Okay. So, nag-progress na si Jesus sa wisdom. Now, ito na. Dito na tayo kukuha ng unang truth natin, Lawrence. For us to really experience winning moments this year, alam nyo anong pinaka-mahalaga? At masasabi mong panalo ka sa Panginoon is, number 1, you have the wisdom that comes from God. At galing yan sa Word of God. Kaya nga sabi ng isang salmista oh, how I love your instructions. Saan galing ang instructions? Sa Bible. I think about them all day long. Buong araw iniisip ko yung Word of God. Your commands, Bible pa rin to, make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Palaging guided ako ng Word. And sabi niya, yes, I have more insight than my teachers. Di ba nangyari din naman to kay Jesus? Mas matalino pa siya sa teachers of the Word. Na namangha sila sa answers niya. Take note, ang Psalm sinulat ito years before Jesus came to this world. Nauna na to, pero nag-confirm ito na si Jesus mismo mas matalino pa sa mga teachers niya. At itong salmista or musician na nagsulat ng poem or kantang ito, siya rin, sabi niya sa experience niya, mas matalino pa ako sa aking mga teachers. Bakit? For I am always thinking of your words, of your laws, of your commands. So hindi po yan sa edad ang wisdom. Di ba? Kahit bata pa ako bilang pastor, 40 years old pa lang po ako. Bata pa yan, hindi pa ako matanda. Pero you know what? The wisdom of God is flowing from the Lord through my life. Na kahit mga 80 years old, lumalapit din sa akin para magtanong wisdom from the Word. So hindi po yan sa edad.
ang wisdom? Nasa Word of God. Nasa Panginoon yan. And sabi sa 100, Psalm 119, 100, I am even wiser than my elders. Mas wise pa ako sa nakakatanda, for I keep your commandments. Bible na naman. I have refused to walk in any evil path so that I may remain obedient to your word. Obedience pa rin. Bakit kailangan nating ma-inlove sa Panginoon, sa salita niya, at tandaan ang kanyang guidance through His word para i-obey natin? Ganun ang punto. Now, magiging more wiser pala tayo this year if the Word of God is filling our minds and our hearts. Okay? Hindi ito, ang pagiging panalo is pagiging wise. Okay? Explain pa natin, bakit kaya mas panalo ka pag wise ka? O, sabi dito, I am wiser than my enemy sa verse 98. Nakita nyo? I am wiser than my enemies. Okay? Hindi ka maluloko, mamisled ng iba, yung may mga balak na masama sa buhay mo because you have the wisdom from God. And when we talk about the wisdom from God, this is not about like parang intelligence ng mundo. Hindi yon. Hindi yon kapareha. Ang intelligence ng mundo dito, ang intelligence ni God mas higher. So, pag meron tayong wisdom ni God, mas higher yon sa mga taong aral na kahit sila pa yung scientist, sila pa yung doktor, ay worldly wisdom yon. Ang wisdom from God mas higher yon. And isa pa, ang wisdom is not just like an idea. Because sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Pakibasa, Lawrence, yung verse 24. 24. Yes. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Yan. Si Christ mismo ang wisdom ng God the Father. So, ang wisdom from God is not just an idea injected in your mind. Na dahil nagbasa ka ng Bible, so marami kang knowledge of the Bible, so mas wais ka na. No. Because yung wisdom na to, si Jesus mismo. Jesus is the wisdom of God. At sa lahat ng naniwala sa Kanya, hindi lang niligtas tayo ni Lord, kahit Hudyo ka or Gentile ka, it doesn't matter. Christ is the power of God. The power to what? The power to save. And Christ is the wisdom of God. Kaya pag meron kang wisdom of God, hindi yun dahil magaling ka magbasa ng Bible. Yun ay dahil si Jesus, siya ang wisdom, nasa iyo na siya. Intindihan niyo? Wisdom is not just an idea. This wisdom is Jesus Christ. He is the way. He is the truth. He is the life. And He is our salvation. Panalo ka pag si Kristo nasa sayo. Kasi siya mismo, siya ang wisdom. Hindi siya yung parang, oh Lawrence, basahin mo yung book na to. Hindi. Jesus is not an idea. He is a person. He is the power of God. He is the wisdom of God. So, Lawrence, pag si Jesus nasa buhay mo, at si Jesus ang power of God, sa tingin mo, hindi ka panalo? And Jesus is the wisdom of God, at si Jesus na sa buhay mo, sa tingin mo, talunan ka pa? No. A person who is a winner is actually a person who is in Christ. Kasi, kahit merong mga tricks na gagawin yung kaaway, magigets mo kasi may discernment ka, hindi ka maluloko. Kahit may mga sinungaling tao na kaharap ka, madidiscern mo, ang taong to, iba yung motibo. Because may wisdom ka eh. Gets niya? Okay, wag na natin masyadong basahin. Sobrang haba yan eh. Kung gusto nyo, picturean nyo, basahin yung buong context niyan. Okay? Kasi hindi naniniwala yung mga Hudyo kay Jesus eh. Some of the Jews doesn't believe in Jesus. Some of the Greeks na matalino, hindi rin naniniwala na si Jesus namatay sa cross. Anong klaseng Diyos yun namatay? Okay, gets nyo? Yun yung konteksto. Okay, next. Another thing. Kanina, wisdom. This time, di ba nagpaiwan si Jesus sa temple para mag-study ng word, lumalim pa ang kanyang pagkakilala,
yes, kilala niyo na si Father, syempre ha? Si Father at si Jesus Christ, the Son, magkasama na yan before the world began. Before nila create yung world. Ha? Don't forget that, okay? But at the same time, Jesus is 100% God and man. 100% God, 100% man. Pero syempre, bilang man, Jesus followed the processes of man. Tama ba? Nung pinanganak ba si Jesus, marunong na agad siya magsalita? Hindi naman. He followed human processes. Nung pinanganak si Jesus ba, hindi na siya gumapang? Diretso na ba siya naglalakad sa tubig? Hindi din naman. He followed the human processes. He studied the Word of God, the Father. He stayed in the temple. Nag-i-extend pa siya ng time sa temple para lang mag-learn more of God, the Father, and His Word. Diba? Although Diyos siya, but He is also man. Na kailangan niyang dumaan sa proseso ng tao. Siya ay nagugutom, nauuhaw, napapagod, naaantok. Siya ay natutulog kung kailangan. Siya ay nagpapahinga. Gets niya? So, kumakain din siya kasi 100% God, 100% man. So, dito, na-amaze sila na sobrang talino ni Jesus at even yung mga teachers of the law, grabe naman ang talino niya. When he is sitting among the teachers, dito sa blue font, sa verse 46, he's listening to them and asking them questions, and everyone who heard Jesus was amazed. Kasi sobrang lalim ng kanyang pag-explain ng Word of God. So bakit? Kasi hindi lang siya nagstay sa temple para talaga for the Word na lumalim pa siya. Pero actually, ang gusto niya is mag-spend time pa with the Father through the Word and through prayer. Okay? Sa templo, hindi lang siya nagbabasa ng Bible, ng Word of God, ng Old Testament scriptures. Siya ay nananalangin din diretso sa Ama. So, anong ibig sabihin nito? The Lord Jesus Christ is intimate with the Father. Lahat ng galaw niya, nagpipray siya, lahat ng galaw niya, nagkukonsulta siya sa command ng Father. Okay? So, pag meron kang girlfriend, di ba, naalala nyo, Sir Glenn, gusto mo mag-extend ng time para sa girlfriend mo, yung asawa mo ngayon. Di ba, nung bata pa kayo? Yung uwian na, pero gusto mo pa mag-spend time. Tama po ba? Tama, Yes. di ba? Tama po. Yes, makaka-relate tayo. Lahat ng nagkaroon ng girlfriend, ganon. Pag meron kang partner, gusto mo mag-extend pa. So, ganon din naman si Jesus. Gusto niya mag-extend pa. Hamak mo, 3 araw siya doon sa temple. Tapos na yung pista ng Passover, nagpaiwan pa siya. It's because Jesus Himself is intimate with the Father. At tayo rin, kailangan din natin yung intimacy with our God. Kasi, hindi lang tayo may wisdom, dapat meron din tayong intimacy na gusto mong makipag-usap, gusto mong marinig ang salita niya, na gusto mong basahin ang salita ni Lord, hindi lang every morning. Minsan nire-recall mo habang nagda-drive ka, nire-recall mo yung narinig mong sermon. No? Kasi gusto mong mag-intimacy with God. Yung mag-close pa kayo. Diba? Yun din naman ang dapat sa Christian life eh. Intimacy with the holy God. Kasi tayo, hindi tayo holy. Okay? Lahat tayo, hindi tayo holy. We need the holiness of God. So, the more we are intimate with God, the more we experience the holiness of God, the power of God, the wisdom of God. So, kailangan natin. Kaya nga, this year, gusto mo, manalo ka, wala kang intimacy with God eh. Puro ka lang transactions. How about your prayer life? How about your personal reading of the Word of God? How about making disciples with others who are new in faith so that sila rin magpabaptize, sila rin i-assist mo na mag-disciple din ng iba? So, ang totoong intimate with God the Father or intimate with our God, kung totoong intimate ka, close kayo ni God, ay dapat nagdi-disciple ka rin. Dapat uhaw ka sa pagpuri sa Kanya, pagsamba sa Kanya, pag-serve sa Kanya. Hindi kompleto yung araw mo na hindi ka nagpuri sa Diyos, kumanta,
nag-worship, nagbasa ng Bible, nag-pray, hindi kumpleto ang araw mo na hindi ka or ang week mo na hindi ka nagsisilbi sa Diyos. Paano magsilbi sa Diyos? Ang pagsisilbi sa Diyos hindi lang sa simbahan. Even sa araw-araw mong buhay, ina-assist mo siya sa transactions mo, sa business mo. That's serving others as well. Pero hindi lang sana hanggang business yung ipakilala mo. Ipakilala mo rin ang Panginoon mo na si Jesus Christ. Okay? So, anong ibig sabihin ng intimacy with God? Meron pa tayong mga ibang words dito. Di ba? Na-quote na natin to kanina. Oh, how I love your instructions. I think about them all day long. Di ba? Ulitin natin. Meron tayong makukuha dito. Na sa sobrang love niya si God, love niya rin ang instructions ni God. Ang totoong love si God na tao, ang totoong tao na nagsasabi love ko si God, ay buong araw niya iniisip ang Word of God. Pakitang tao lang yon na love niya si God pero hindi naman nagbabasa ng Bible. Hindi naman willing makinig sa kanyang kasintahan which is God Himself. Di ba, Sir Glenn, kung mahal mo ang isang tao, gustong-gusto mong marinig ang salita niya, ganun din naman si God. Di ba? Gusto mong marinig ang salita niya. Tama po, Yes, di ba? Pas. Tama. Yes. Hindi pwedeng mahal mo pero ayaw mong marinig. May mga ganun, di ba? Ayoko na. Ang daldal ng asawa ko, ay pangit yun. Pangit yun. Ibig sabihin na wala na yung love. Ang totoong love is magkakaroon kayo ng intimacy. Yes, mag-aaway din kayo pag may asawa ka na. Oh, Lawrence, pag may asawa ka na in the future, hindi pwedeng mag-away kayo tapos hindi na kayo magbabatian. You have to have that forgiveness every day, understanding every day. Kahit hindi mo feel, you have to express your love to your partner every day. Kasi ang love hindi lang siya feeling eh. Minsan kahit hindi mo feel. Ganon din naman sa Word of God. Minsan hindi mo feel makinig. Pero we have to. We need to listen. Bakit? Meron pang isang verse na magpapaalala bakit kailangan natin maging intimate sa Panginoon. Number 3, ito na kasing last. Hindi lang wisdom, hindi lang intimacy ang kailangan natin, kundi need natin talaga ang Word of God because we need to be nurtured and guided. May verse na magsasabi. Siyempre, sabihin mo, di ba pastor, mas need natin ang presensya ni Lord? Given na yon. Ang presensya ni Lord kasama mo, basta Kristiyano ka. And kailangan mo ang salita niya. Bakit kailangan natin ang salita ni Lord? Ito yon. May mga verses na mag-remind sa atin gaano kahalaga ang salita ni Lord. Sabi sa Psalm 119, pakibasa Sir Glenn. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Yun, tinatago ko ang salita mo sa puso ko so that hindi ako magkasala sa iyo. Kasi pwede namang hindi ka nagkasala sa tao pero secretly nagkakasala ka sa Diyos. Ito na yung sinasabi ni Lawrence na dapat mas tapat na tayo sa Diyos. Kasi pwedeng good boy ka sa ibang tao, wala kang ginagawang masama, wala kang tinatapakang tao. Yun palaging sinasabi ng mga tao eh. Wala naman akong tinatapakang tao eh. Pero, hindi ka tapat sa Diyos. Christian ka lang sa panlabas, sabi nga ni Lawrence. Kaya kailangan natin ng word. We need it. Like, we need food. We need to inhale oxygen. We need to exhale carbon dioxide. Pag sinabi mong need, hindi kailangan i-miss ito. Kailangan mo ba, kaya ba natin mag-miss, mag-inhale? Need yun, hindi pwede. Kaya ba natin na hindi maglabas ng carbon dioxide? Hindi rin pwede. Need natin yon. Kaya ba natin na hindi kumain? Kaya ba natin na hindi mag-CR? Kaya ba natin na hindi matulog? Lahat ng need, hindi yon pinapalagpas. The Word of God is also need. So that, hindi tayo magkasala sa Kanya. Kasi the more, sabi ng isang theologian, listen very, very carefully para sa ating lahat ito. The more we continue with our hidden sin, the more we will harm ourselves. Pwedeng Christian ka, but you continue on with your bisyo, with your
hindi magandang ginagawa. You can secretly do that, but you will harm yourself and later baka hindi ka makarecover. Walang nakatago sa Diyos. Kita niya lahat. Kaya, meron pang isang verse na nagsasabi rin, same chapter ng passage na ito, Psalm 19 ito, 11. Yung next, tingnan niyo. Transfer natin. Yan. Very popular ito. Psalm 119. Sorry, balik tayo. Psalm 119, 1:15. Anong sinabi? Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Iga-guide niya ang ating paa. Imagine niyo blackout. Kailangan niyo ng light to guide our feet at mailawan ang ating road. Ang ganda ng The Message Bible version. The same passage pero ibang words ang ginamit. By your words, sabi niya, Panginoon, by your words, I can see where I am going. Ang ganda, di ba? And your word, sinabi niya, they throw a beam of light on my dark path. This year 2025, kailangan natin ang Word of God so that you will see where you are going. Kaya mo hindi nakikita yung dinadaanan mo eh. Kasi you always reject the Word of God. The Word of God is a light, a lamp. Kaya palagi ka, you know what, kahit marami ka pa pera, kung di mo alam saan ka pupunta, you are so useless, helpless, and hopeless. Hindi mo alam saan ka pupunta eh. And the Word of God daw, throw a beam of light sa dark path. Without the Word of God, this year 2025 will be a dark path. Kaya sabihin mo, parang nagsisimba naman ako, kasama ko naman si Lauren sa Bible study, pero bakit parang ang dilim ng dinadaanan ko? Bakit sobrang sad pa rin ang heart ko? It's because, unang-una, baka ang presensya ni Lord wala pa sa'yo. He is the power of God, He is the wisdom of God, and He is the truth. He is the Word. He is the light. And without Jesus, you are living in darkness. Kaya, need natin eh. Lawrence, pag brown out, kailangan mo ba mag-flashlight? Kailangan. Sa mundong ito, without the Word of God, blackout talaga ang dinadaanan mo. Kaya, hindi ka happy, hindi ka satisfied, wala kang contentment, wala kang joy, and wala kang happiness na sinasabi ni Sir Glenn kanina. Marami ka naman pera, pero hindi ka happy. It's because wala ang presensya ni Lord, wala ang Word of God sa buhay mo. So, again, to end this simple message for us, what it really means to win this year. Number 1, wisdom that comes from God. We need that. And that wisdom is not an idea. This wisdom is Jesus Christ Himself. Tinanggap mo na ba siya? Nag-believe ka ba sa Kanya? Kasi kung wala pa si Jesus sa'yo, wala kang wisdom. Okay? Number 2, for us to win this year, again, disclaimer, panalo na tayo. Okay? Pero siyempre, may part pa rin tayo sa proseso. Number 2, we have to be intimate with God. How's your prayer life? How's your reading and meditation of the Word? Kasi, di ba pag nag-business ka, dahil ang motivation mo, pera, di ba kahit ilang oras ka sa business, okay lang? Eh ito, intimacy with God ang pinag-usapan dito, eternity. How's your prayer life and how's your meditation of God's Word? Intimate ba? Malalim ba? Malalim ba ang relationship mo kay God? Or baka tinatawag mo lang siya pag may problema ka na? Hindi yon love. Ang totoong love mo, kung love mo yung asawa mo, hindi mo siya tatawagin dahil may kailangan ka lang. Kakausapin mo siya kasi love mo siya. Ganon din sa Panginoon. Intimate. Close na close. Na alam mo kung ano ang kalooban ni Lord para sa buhay mo this 2025 and beyond. And number 3,
what it means to win this year, we need God's word for nurturing and for guidance. Without the guidance of God, napaka-dark ng path natin. Pwedeng marami kang pera, sikat ka, pero pag dark ang tinatahak mo, madilim yung vision mo, wala kang vision for your life, for your marriage, for your business, akala mo pera-pera lang to, paano kung wala minsan pera? So depressed ka na. But if your direction is clear, may pera o wala, you know God is with you, and you know you are to worship and serve God in every season of life. We worship God not because marami kang pera. May pera o wala, you worship God. May sakit ka o wala, may problema o wala, you worship God, you serve God, you seek His voice, you listen intimately with His voice, you are so excited to talk to Him in prayer and to listen to His voice in His Word. Excited ka makinig ng sermon, excited ka magpa-mentor sa iba, makipag-usap sa fellow Christians mo kasi alam mo may wisdom doon sa sinasabi nila. And that's winning. Yun yung totoong winning. Winning is not just about money. Winning is having wisdom from God, intimacy with God, and we need God's word for nurturing and for guidance because the word of God is a lamp unto our feet and a light to guide us in our dark path. So God bless you all and salamat sa pakikinig. Thank you, Lord. Grabe, ang galing. Sobrang gandang wisdom. Ang galing, laging confirmation talaga itong yung every Sunday natin para sa akin. Kasi, sabi ko nga kausap ko si Jel J. Mark nung bago pumasok ang taon. Sabi ko, this time, mag-i-increase ako in terms of quiet time ko kay Lord. Kasi, I know na last year, lang ako basa lang, yung hindi ko talaga iniintindi. Yung parang pag may time ka lang, alam mo yon. Pero sabi ko nga this time, dito ako sa part na to mag-i-increase. Na gusto ko talaga namnamin yung word niya, talagang intindihin. And by the grace of God, no? Kasi yun nga yung lagi ko pinagpapasalamat sa prayer na kasi hindi natin siya maiintindihan ng tayo lang no? Na talagang si Lord ang kumbaga siyang i-allow kanyang intindihin, no, yung salita niya kasi siya nga yung wisdom And ang galing lang din kasi ako I can truly say no na literal from January 1 up until today na I've been reading God's word every day, every single day. And ang galing yung kanina ngang dinidiscuss ni Past about reading the word, no? Yung kailangan natin ng word, 'di ba? Yung kailangan natin ng quiet time sa kanya kasi nasa kanya talaga ang instruction 'di ba? And yan yung devotion ko actually nung 23 past. Sabi dito the blind leading the blind. Kasi nasa ako sa Matthew. And nandun ako sa part na bumisita yung mga Pariseo sa Jerusalem kasi nga gusto nila ma-witness si Lord na nagmi-miracle. Pero wala silang ibang ginawa kundi questionin. Yung parang hindi naman yan yung batas Bakit yung ginagawa yan? No? Hindi naman yan yung tradisyon natin Bakit yan yung ginagawa nyo? No? Na ang galing dito kasi sabi nga na totoo nga daw si Isaiah, no? Yung na-prophesy ni Isaiah na these people honor me with their lips but their hearts are far from me. No? Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. No, na itong mga Pariseyong to na expert, again expert na to sa word ni God. Pero sila mismo, tinitwist na nila. Yung may mga sarili na silang interpretasyon, no? Na ginagawa nilang mas pabor sa kanila yung word. 'Di ba? Kaya ang galing kasi tama talaga Kaya nga, ang truth na na-discover ko is yung mga utos ni God, yung mga instruction ni God, yung mga commandments niya, no, sobrang linaw. No, hindi mo na kailangan, pag i-overthink ba? 'Di ba?
sobrang linaw, grabe ang wisdom, pero, ang daming bulag sa katotohanan ng Diyos. Di ba? Ang daming bulag sa message nila. Na mismong yung mga teachers, di ba? Kaya mag-iingat din tayo sa pinakikinggan natin Di ba? Na hindi porket ang daming pwedeng mag-preach, ang daming nagsishare ng Bible verse dito sa Facebook, but ingat ka pa din. Kaya dapat nagbabasa ka pa din. Kasi hindi pwedeng lahat ang source of information mo TikTok lang. Di ba? Ang dami nagpipreach din sa TikTok Pero kaya ka rin nagbabasa Kaya dapat malalim ang relationship mo kay God. Kasi tama, sabi nga ni Paz kanina, it will give you discernment. Tama pa ba yung sinasabi nun? Tama pa ba yung tinuturo? No? Diba? Na baka mamaya, na-blind ka kasi umaayon sa'yo. Kasi yun yung feelings mo Diba? Yun yung ego mo, no? Yung, alam mo yun? Kasi pumabor sa'yo. Kasi, nung isang nakita ko, may kinasal. No? Or parang inamin niya na I'm a Christian. I love going to worship services. But I'm still in love with the same sex. Sabi niya ganun. Diba? Tapos, ang daming simpatya sa comment. Ako din. Kaya ako dinala siguro dito kasi nakaka-relate ako. Okay, kita mo na, ako din. Kasi, totoo naman, God is love. Diba? Natitwist na yung truth. Diba? So, alam mo yun, talagang surround yourself with this community na hindi lang basta community, na hindi lang basta tropang, alam mo yun, na dahil, ay, grabe, naiintindihan nila ako. Hindi! No? Surround yourself with believers, true believers. Follow those who point you back to Christ. No? Yun talaga yun. Kasi wala namang ibang magbibigay sa'yo ng freedom, that sacred freedom, kundi si God. Diba? Kaya, I encourage you to grow your relationship talaga kay Jesus. If you don't know how, you can message us. Diba? You can reach out to us. No? Kung ikaw yung taong yun na gusto mo talaga, no? Yung tunay na relationship kay God. Kaya, tama talaga. Alam, yung buong linggo ko, yan din ang pas Yan lang ang message din sa akin. Watch your step. The blind leading the blind. No? Na, profit or loss statement ni God. Ang galing. Kaya, sobrang nakaka-bless lang. Sabi nga dito, yung devotion ko naman yesterday past is about dun sa sinabi ni Jesus na mamamatay siya. Tapos parang nirebuke siya ni Peter na hindi, wag mo sabihin mamamatay ka. Tapos nirebuke ulit ni Jesus, hindi, get away from me, Satan. Diba? Kasi nga, si Peter, nakikita niya lang only in human perspective. Diba? Yung sa feelings niya hindi pwede mamatay si Jesus. Diba? Pero hindi nga ma-fulfill yung yung kailangan mangyari pag di namatay si Jesus Diba? Kaya, yung human perspective, ang sabi dito, it's a dangerous trap by the devil. Diba? Kaya talaga, sabi nga, do not lean on your own understanding. Diba? Talagang kapit ka kay Lord kasi may instruction talaga para sa'yo. Kaya sabi nga dito, cut your losses and make the needed changes. No? Kaya nga mamuhay ka na ng tapat. Tama meron ka talagang hindi sinusunod pa Kaya alam mo yun, hindi patuloy na dumadaloy sa'yo Diba? Make the needed changes to ensure not your worldly riches, but to ensure your eternal profit. So yun lang, grabing ganda. Maraming salamat. No? May mga gusto ba mag-share? Ayan, takeaways mo, tumatak sa'yo, nagkaroon ka ng impact sa'yo, no? So anyway, if you have something na gusto mo ipag-pray, you can comment down there below. We'd like to pray for you, no? Back to you, Pas. Okay, tama yan. Before I pray, dagdag lang. Napansin mo, kinontra ni Peter yung sinabi ni Jesus? Hindi ka mamamatay over my dead body. Sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Napansin mo? Kinontra ni Pedro
ang sinasabi ni Jesus na I will suffer. I will die on the cross. I will give my life for the world. Kinontra niya. So you will know na yung pinapakinggan mong preaching is wrong na, is kinokontra na ang salita ni Lord. Number one basic. Basic yan na alam ko mali na tong pinipreach. Yes, he's a popular preacher but alam ko mali na to. Yes, maybe malaki na yung mega church nila, malaki na yung marami na, libo-libo yung tao, pero alam ko mali yung pinupunto niya ngayon. Kasi kinokontra niya na si Lord. Sinasabi ni Jesus, ito, sasabihin niya ito. Ay, hindi naman siguro. Baka hindi naman sinasabi ni Lord na hate niya ang sin. Baka hindi naman sinasabi ni Lord na babae at lalaki lang. Kinokontra mo na si Lord. Black and white Ito lang, no, pa. Pas? Black and white. Walang gitna. Ito pa, wala. Ito pa, malalaman mo na false talaga. Ito pang pinaka sa mga TikTok. Magagaling to. Ang daming nagpipreach. Ang ibang sobrang bata pa. Ang basis, tao lang din. Sample. Ginawa, ano bang uso ngayon sa social media na magko-comment ka, magre-react ka sa isang video? Ano tawag doon? Reaction video. Reaction video. So, ang preaching niya, parang nag-react lang siya sa ginawang video ni yung sa Bubble Gang, sino nga siya? Si Bitoy. May mga toys siyang collections na sinasabi, hindi mo naman madadala sa hukay yung toys mo, kaya laruin mo na. Tapos ginawang reaction ng isang tao at ginawa niyang preaching. Yun, hindi yun dapat ganon. Na ang basis ng preaching mo, word of person, hindi, dapat word of God. Kaya nga kanina sa verse ng Psalm, I love your word. Kaninong word? Kay God. Now, kung ang basis ng sermon mo, yung sabi-sabi lang ng artista, ng influencer, hindi yun totoong preaching. Ang totoong preaching nakabase sa salita ni Lord. At isa pa, kanina sabi ko, hindi kinokontra ang salita ni Lord. Tama po, ginawa niyang preaching yung sinabi ni Bitoy na yung toys, hindi mo magdadala sa hukay, dapat wag mo lang i-display, laruin mo rin. Tapos ginawa niya na, tapos ano ba to? Hindi naman to preaching eh. Disclaimer wala akong against kay Bitoy. Against ako sa teaching na yung basis, tao lang. Okay? Hindi yun. Ang basis word. Kaya nga sinabi ng Psalmista, I love your word. Hindi sinabi, I love the comments on the comment section. I love the influencer who told a story. I love this artista na ang galing-galing ng marriage nila. Sinabi nila ganito, ganyan. So I love this. No. Love the word of God first before the word of these people. Kasi baka sabla yung sinasabi nila. Okay? Again, wisdom from God, intimacy with God, and need for the Word of God for our nurturing, mabusog tayo spiritually, and mag-guide tayo in this dark world. Okay, so let us pray. Salamat sa inyong time. Panginoon, salamat sa lahat na nakinig ngayon. Salamat at clarify mo sa amin na ikaw mismo, nung lumalaki ka, 12 years old ka pa lang, ang lalim mo na sa salita. Ask ka na ng question, nagre-reflect ka na, and the teachers of the law during your time, Jesus, ay manghang-mangha sa wisdom mo. Kasi ikaw pala mismo ang wisdom ng Father, ng God the Father. Lord, may your wisdom be upon us para i-guide mo kami sa tamang daan. And that tamang daan is the way of love, the way of holiness, the way of righteousness. Hindi siya blur, hindi siya gray area, but the truth will always set us free. The truth is always, hindi siya sa gitna. The truth will always be against this worldly intelligence na nagkukontra sa salita ni Lord, nagkumukontra sa command ni God. And Lord, salamat dahil you have reminded us na unahin namin ang salita mo, ang presensya mo, hanap-hanapin namin ang salita mo, ang boses mo, ang pakinggan namin. Because ikaw talaga ang mag-guide sa amin para, yes, panalo ka na sa cross, pero this year, Lord, panalo rin kami kung mananatili kami sa iyo. And we will bear much fruit, we will remain in the vine, we will remain in your love, we will remain in your word, in your wisdom.
And as we remain in you, for sure, we'll be able to experience your peace, your joy, your love, and the fruit of the spirits will bear much fruit sa aming mga buhay. Lord, bless them. God the Father, ang pag-ibig mo ang siyang maging magpatibay sa amin, mag-guide sa amin, ang presensya mo, ang grasya mo, ang kagandang loob mo, ang awa mo, patuloy na susunod sa buhay namin as we continue to follow you, Jesus Christ. So Lord, pagpalain mo ang bawat isa, i-provide ang aming mga financial needs, i-provide ang aming mga emotional and psychological needs, punuin mo ang aming mga spiritual needs, because we know, Lord Jesus, you are more than enough sa buhay namin. Enough ka na. Wala na kaming hahanapin pa kundi ikaw lang. Ang mga worldly things sa paligid namin, they are just incidentals and temporary. Nawawala rin yan. Pero ang presensya mo sa buhay namin at ang buhay namin sa inyo ay buhay na walang hanggan. So bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. Picture? God bless. Or God bless po, Sir Glenn, Ma'am Richelle, Lawrence.